Good day mga brother! Ang video natin ngayon ay dadayo tayo sa bayan ng Mayantok sa probinsya ng Tarlac. Meron akong nakitang magandang campsite sa tabi ng ilog na hindi pa masyado sumisikat. Kaya inaasahan kong konti lang bibisita lalo na ngayon ay weekday. Mas tahimik, mas mararamdaman mo ang healing power ng nature. Ito yung ginawa kong tulugan natin. Hindi ko na kayo iinggitin nga pala. Mumukhang mukbang na naman tong kainan na to dahil napakadami kong kakainin na ito. Sarap. Alright, good day mga brother. At ngayon ay Friday. Magkakamping tayo. Punta tayo ng Mayantok, Tarlac. So ito na, lumalayo na ako pagdating sa camping. At syempre medyo banayad ang rides natin dito dahil nga gamit natin tong mabigat na motor. 192 kilograms na motor. Grabing bigat niya, ano? Mapapawaw ka na lang sa bigat niya. So dito tayo dumaan sa highway ngayon. Dahil most of the time pag pumupunta ako dyan sa bandang western side ng Central Luzon ay sa Mayantok ako dumadaan, sa may San Jose, Tarlac tapos papuntang Mayantok, sa may paanan ng bundok kasi mas magandang view dun eh. Pero ngayon dito tayo dumaan kasi meron akong sinisipat. Meron akong sinisipat dito na tanim. It's a yellow bamboo. Sabi sa akin makakita daw ako dito ng mga yellow bamboo. Eh gusto ko kasi mag-propagate noon, gusto ko magparami. At saka may nakapagsabi rin sa akin na sa Mayantok daw maraming yellow bamboo. Kaya saktong-sakto, doon na tayo mag-camping. May inisip ko pa kung anong lulutuin ko ngayon eh. Luto siguro tayo ng paksiw. Paksiw na bangus. Na-obsess na ako sa Chinese bamboo. Meron kasi ako nabiling Chinese bamboo, yung yellow bamboo, na yung maliliit lang kasi laki lang ng hinlalaki sa paa o kaya sa daliri. Eh nagagandaan ako, tapos meron akong nakitang design ng ganyan sa may Binondo, Manila, Chinese restaurant. Ang ganda nung ginawa nila, tinanim nila doon sa gitna ng restaurant. Ang ganda nung design. Kaya tuloy naaalala ko yun. Gusto ko ring magtanim ng yellow bamboo. Meron akong nakikita mga yellow bamboo sa mga ibang lugar naman, pero yung malalaki, hindi katulad nung nabili ko online. Cuttings lang yung mga yun, yung cuttings lang, kumbaga pinutol lang yung parang sanga ng bamboo, tapos yung tinusok at itinanim. Kaya ang tagal pala magparami yan kasi 2 years na sa akin. Isa lang yung pinakasibol niya, so bali dalawa na sila kasama yung anak. Pero ang ganda ng itsura niya, promise. Kaya gusto ko magparami ng ganun, kaso nga lang matagal nga lang. So magpupunta tayo dito sa Mayantok at maghanap tayo ng pwedeng itanim. Ganda ng kalsada na to. Karamihan na ito asfaltado na. Ganda dito, no? Lalaking puno ng akasya. Ang lilim. Uy, maraming kawayan. Kaso mga green. All of a sudden it was yours and mine. LSS na ako sa pinanood ko kagabi. Elvis Presley ba naman at saka Matt Monroe, ewan ko na lang. Maaga pa naman, siguro may mga nagtitinda pa dyan sa may public market ng Mayantok. Doon na lang tayo bumili. Kawayan puro green. That's not what we're looking for. We're looking for yellow. Talagang dumayo ako dito para maghanap ng yellow bamboo. Tanong ko tayo dito. Ate, tanong lang ako. Saan kaya meron dito yung yellow bamboo? Oo, yellow na kawayan. Mga ganito, kaso green to mga te. Sabi sa akin, marami daw dito. Mayantok na to eh, no? Nyata dakiling na to eh. Baka nga kiling tawag yun, hindi ko rin sigurado eh. Dino nga tati among mada pangalaan. Or pagdawatan, no? Pagdawat. Jay, mapan nga tayo nambalan. Ada nga tayo, Jay? Taga nambalan ka? Diyan nambalan, awan lagi kayo? Ha. Tama, mapanak ka dyan, camping. Mapanak dyan. Okay. Ayun. Damag-damak lang to dalan. Thank you ah.
Wine. Pamiliang bayan ng Mayantok. Ayan. Okay, magandang iluto mga brother. Basta ang naisip ko ngayon ano eh. Paksiw na bangus. Bangus belly sana, masarap. Nang ada bangus belly ulam. Di belly lang. Ay, awan. Puro bungas eh. Basta ano sa... Bangus pening. Uy, bangus belly. 160 sir. Sige na. 955. Yan, si ate na namili para sa akin, pang paksiw natin. Yan. Tapos yung isda natin nandun. Ilang cuts eh? 6 yatang cuts. Yan yung listahan ng pwede nyo pasyalan mga brother. Yun. Mayantok, Twin Falls, etc. Marami dito. Southern. Walang yan ha. LSS na talaga ako. All of a sudden ako dito. All of a sudden. Never yours. Hindi ko pati alam kung tama yung lyrics na sinasabi ko. Oops. Puro berdeng kawayan. Sitio Pading. Meron daw akong madadaanan na yellow bamboo sa daan. Sana nga totoo. Imulak lang. Hoy. Ay, green book naman eh. Nambalan na tayo. Welcome Barangay Nambalan. Wala akong nakikitang yellow bamboo sa daan. Set up muna tayo dito sa gilid. Siguro dito lang muna ako magluluto. Assemble muna tayo ng gamit. Tapos ito yung mga gamit natin. Nagse-set up pa lang ako. Ito yung table natin, power bank, etc. Mga camera, rigs. Ito yung ginawa kong tulugan natin. Dahil nga nakahamok lang tayo, kailangan natin itong tarp. So buti na lang dito, napakadaming sasabitan. And kahit saan na lang nakasabit dyan. Importante importante nakaangat siya para hindi mainit. Dito, lalayot pa natin dapat ng konti ito. In-expect ko ulan ngayong hapon. Kaya dapat secure tong tulugan natin na to. Ayan, nakasabit doon sa kabilang side, tsaka doon. So sa tingin ko secure naman tayo dito. Ganda ditong location mga brother. Dito sana ako pupwestong magluluto. Kaso ang daming langgam. Ayan o. Hindi naman yan yung fire ant. Parang fruit ant tawag yan. Fruit red ant. Pero masakit pa rin mga agad yan. Pero hindi sila ganun ka-agresibo katulad ng mga red ants. Alright, so ito na yung bangus na nabili natin kanina.
Sarap sana yung malalaki sana yung ano, taba. Ito may mga taba rin naman kaso nga lang hindi siya katulad ng ina-expect ko. Yum yum. Merong talong, sili, grabe kompleto ah. Actually hindi ako namili niyan, si ate yung nagtitinda. Okra maliliit. Grabe yan, hanggang bukas na naman yan. At luya, marami. Kailangan talaga ng luya yan mga brother. Durog na paminta. Suka, syempre hindi mo pwedeng wala yung suka. Magic sarap. Bawang, sibuyas. Actually maraming bawang tsaka sibuyas dito. Yan mga yan. Tapos pag halu-haluin na lang natin dyan. Ngayon i-marinate ulit natin siya. Pwede namang idiretso na lang na lutuin. Nalagyan na lang suka, pero as usual na ginagawa ko, minamarinate ko muna kasi para manunuot yung lasa. Manunuot yan at mas masarap syempre. Kitang kita yung ilog. Yung ilog oh. Habang naggagayat tayo. Tapos yung spot ko pa, may mga punong kahoy na masasabitan na ganyan. Napaka presko ang dating. Promise, napaka presko niya. Yan. Tapos yung higaan ko nandito sa likod. Yan. Meron pa ako inflatable na foam. Susubukan ko muna yung inflatable bed. Tignan natin kung maganda yung dating. Kasi yung gamit ko dati, yung kulay blue na ano pa rin yun, inflatable naman yun. Kaso nga lang, mayroon ng butas. Basically, halo-halo lang talaga to eh. Lutong Pinoy tayo mga brother. Dinidiktik yan eh, para lumabas yung aroma nya. May timpla na tong suka na to mga brother nga pala, ginawa ko sa bahay. Actually marami pa ako nyan eh. So mas malasa siya. Hindi ko hahayaan na Woo! Grabe init. So yan, nakamarinate na siya. Antay lang tayo ng mga 1 oras siguro. Tapos maaga pa naman to sa totoo lang. Anong oras pa lang ba to? 3:30 ng hapon. So siguro kahit hanggang ano yan, i-marinate natin yan hanggang 5 ng mamayang gabi. Tapos mamaya na lang din ako magluto ng kanin. Pero yan, preparation lang naman tong ginagawa ko. Actually, madali lang maluto to kahit suka lang yan mga brother. Di ba may kilawing bangus? Nasubukan nyo bang kilawing bangus? Suka lang yung nilalagay doon. Tapos syempre mga ibang pang ano na, ricado. Parang ganito lang din oh. Ganito lang din basically yung kilawin. Malalaking gayat lang yung malalaking chop lang yung ginawa ko dito. Dahil nga pang paksiw itong ginawa natin. Pero maya to kahit sa suka lang luto na to. I think okay na yung suka niya, hindi na natin dadagdagan. I-reserve ko na lang to para sa mga susunod na camping natin. Nakabili na nga pala ako ng lalagyan ng tubig eh ano. Ito yung sinasabi kong foldable. Ang cute niya ano. Tapos meron pa akong ano doon, mga bag dati na nasa bahay lang naka-stock. Hindi ko nagamit, na-stock yan. So pwede rin pala kasi nakita ko yung idea nito. Sabi ko parang yung bag ko lang, aqua bag lang na ginagamit ko dati. So yun, dinala ko yung isa, may tubig din yan, nilagyan ko rin. Tapos tulugan natin dito sa likod. At meron akong inflatable. Yan. Yan ang kagandahan kapag si Dominar yung gamit natin. Dominar 400 kasi marami tayong makakarga. Parang halos bahay nyo na pwede mong dalhin. Isipin mo may inflatable pa ako dito. Nakakaloko lang eh no. Babad ko muna to 1 oras para mas manunuot yung lasa. Ito yung mga dream ng nung bata ka. So magcamping sa gilid ng ilog, yung tahimik lang. Kasi bata pa lang ako, mahilig ako sa mga ganito eh. Camping. Sumasama ako sa mga pinsan ko na pumupunta sa ilog magpapainom ng baka. May elementary kami. Shoutout nga pala sa mga pinsan ko dyan sa Ilocos Sur. Sina Edmar. Tapos gusto ko yung gumagawa ako ng mga kubo-kubo, kunwari. Gusto ko yung mga ganun eh. Tapos mag-hunting. Nung bata ako talagang gusto kong mag-hunting. Yun, isa sa mga gusto kong gawin, mag-hunting. Tapos ang hiram pa ako ng airgun nun para makapag-hunting ng ibon. Yung mga trip ko. So bata pa lang talaga mahilig na ako sa adventure. Okay guys, after 1 hour, nakasalang ng ating
Sarap. Paksiw na bangus. Yan, nanonood na yan mga brother. Sarap niyan. Yan, tapos nandito yung ibang pansahog natin. Yan. Tapos ito yung location natin, napakaganda. Grabe, 'di ba? 'Di ba? Natuto na ako maglagay ng ganyan no, ng tukod. Dati hindi ko alam 'yan eh. Meron akong pinanood na video. Ano tawag sa ganun? Bushcraft camping yung ginawa niya. Nagso-solo rin siya. So nakita ko yung style niya, may mga tukod-tukod na ganito. So pwede pala 'yon. So ito tinularan ko na. Kaganda naman dito sa location natin, may mga tatalian tayong puno ng duhat diyan. Yan, tapos sa kabila. Doon din. Saka dito, ito hindi ko naman pwedeng putulin yung mga yan, syempre nandiyan na yan, 'di ba? Pabayaan lang natin ang nature. Makikiano lang tayo, tulog lang tayo sa nature. Ayun guys, luto na. Siniksik ko na lang kaya medyo durog-durog dito kasi tinusok-tusok ko siya para pumasok tong mga gulay. Sobrang lambot niya. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung minarinade natin kanina ng suka, yun pa lang malambot na yun. Tapos pinakuluan pa natin, so mas malambot na lalo. Hindi maubos to, hanggang bukas na yan. Hi guys, kain na tayo. Luto na ang ating kanin. Hindi ko na papatagalin to dahil ulan na yata. Ayan o, sobrang kulimlim na. Tapos maliligo tayo pagkatapos kumain kasi init na init ako kanina. Yan ang ulam natin. Ito ang kanin. Grabe, hatiin ko agad. Yan, hindi ko na bibidyoan. Hindi ko na kayo iinggitin nga pala kasi magmumukhang mukbang na naman tong kainan na to dahil napakadami kong kakainin na ito. Sarap, sa mga paborito ko yan. Hey guys, time check natin ito. Mag-alas 6 na. Medyo maliwanag pa rin no? Pero maambon na ngayon. Guys, settled na tayo dito. Panalo. Gusto ko talaga tong spot na to. Next time pagbabalik ako dito, same spot pa rin ako. At buti na lang hindi lumalakas yung ambon niya. So ox na ox tayo dito. Medyo marami-rami akong kinain kanina. Anyway guys, mag-edit muna ako ng video dahil marami akong videos na kukunin dito sa 360 camera. Kita-kita na lang siguro tayo bukas. Good morning mga brother. Sarap ng tulog dito. Sarap ng weather dito. Hindi siya malamig, hindi siya sobrang lamig. Tamang ano lang. Kita nyo, isang patong lang ng jersey ang gamit ko. Usually yan pag natutulog ako sa mga ganito, patong-patong yan, as in 3, 4, mga ganyan. Tapos iba pa tong jacket. Pero isang ganito lang sapat na. Ganoon siya ka-suwabe yung klima dito, yung weather dito. Nagdamag din namang umaambon, kaso nga lang hindi siya malamig ng sobra. Katamtaman lang. Tapos binaba ko rin pala yung binaba ko yung duyan para dito na lang ako matulog sa may inflatable na bed. Ang sarap ng inflatable na bed na to. Sarap matulog. Ang haba ng tulog ko. Nagsimula akong matulog mga alas 7. Tapos nagising ako mga 9. Nag-edit ako ng konti. Natulog ulit ako mga alas 11 na dire-diretso na yung tulog ko. Hanggang ngayon. Time check natin na ito. 6:30 na ng umaga. And guys, so ito yung ginawa ko. Binaba ko na yung duyan. Tinali ko sa baba para kumonekta dito sa may inflatable mattress, inflatable bed. Tapos nakaganyan na siya bale para at least may magamit akong kulambo. Ayan, pag dito ako matulog sa baba. At ang liit niya, tingnan nyo. Ganyan lang siya kaliit. Pwede nyo isiksik lang sa bag nyo. Napakadali niyang dalhin. At pwede ito sa duyan. Pwede rin siya sa lapag. Parang yung ginawa ko kagabi.
Parang nilapag ko lang siya dito para dito ako makatulog sa inflatable bed na to, na gamit ko yung kulambo na ito. So para hindi ako lamukin syempre. Yan. So perfect combination tong dalawa na to. Kung gusto niyo bumili na ito guys, mura lang naman to. Mura lang. Check niyo yung link sa description box o kaya yung pop-up doon sa bottom right or bottom left. Merong shop na pop-up doon. Pindutin niyo lang yung shop para makita niyo yung link ng dalawang items na to. Na si Haring Araw, papatayo muna ako ng damit, yung nabasa kahapon doon. Tapos charge muna tayo sa mga batteries natin. Flashlight. Meron din flashlight. Tapos higa-higa muna. Sarap tumambay dito, grabe. Rock and roll campsite pala ito tawag ni Kuya. Yan, puntahan nyo to, katabi lang to ng yung mahal na campsite dito. Katabi lang niya mismo. Maganda yung pwesto ko doon, no. Sa may gilid, sa may maraming mga puno doon. Tsaka marami kayong sasabitan dito. Maluwang to. Malayong mas maluwang to kumpara doon sa kabila. Ayan, napakadaming sasabitan dyan, mga punong kahoy. Ayan. May mga kubo-kubo rin sila dito. Ayan. Tapos may bagong ginagawang function area doon sa kabila. Pero maluwang to, maluwang. Ayan. Nga pala, may tindahan sila dito. Pwede kayong mamili dito yung mga ibang pangangailangan nyo. Toyo, suka, mga ganun. Pang merienda, pwede, meron din sila. Kailangan ko rin palang magpa-adjust ng preload dito. Ayan yung preload nyo, sagad na tong dalawa, oh. Papatigasin natin yan ng konti. Ayan, so pauwi na tayo, bale. Ayan. So again, nandito tayo sa Rock and Roll. Ganda ng pangalan ng resort na to, yung Rock and Roll Resort. Pero paalam lang tayo kay Kuya. Kasi siya yung nag-accommodate sa akin dito. Ito nga pala si Kuya, mga brother, si Kuya Danny Del Rosario. Kilala ko pangalan mo, Danny. Thank you, sir. Kuya Danny. Ito yung kalsada nila. Kasi kanya-kanya resort, merong sariling kalsada. Uy, meron pang off-road. Ito na yung marker ng Nambalan. Alright, goodbye Nambalan.